For today's ganap, ang aga talaga namin gumising ni Daddy kasi sobrang excited kami. Syempre, sino ba namang hindi ma-excite? Ngayong araw nga yung graduation pictorial nila Ashley sa school. So ayan, habang pinaplansya ko nga yung uniform ni Ash, si Daddy naman dito naglalaba. Tapos, bandang 7 nga ginigising na namin tong mga bata. Sobrang sarap pa nga ng tulog ni Ash dyan, pero pag binuksan mo naman yung ilaw, gigising na siya. Medyo hindi nga maganda yung pakiramdam ng mga bata. Kasi kahapon, sinisipon-sipon na sila. Tapos si Ashley naman bago matulog medyo hirap makahinga. Nagluto na nga si Daddy ng almusal. Tapos pagkagising nito ni Ashley, bit na naman tong mga medyas. Medyo obsessed nga siya sa mga kulay na ganyan ngayon. Tapos ayan, tapos na siyang kumain yan at mag-toothbrush. Lalagyan ko nga lang siya ng light makeup para naman kahit paano maganda-ganda siya sa pictorial mamaya. Sa totoo lang, sobrang hirap nito ni Ashley hawak-hawakan. May mga parts talaga kasi siya ng katawan na ayaw niyang pinapahawak. Kaya eto sa face niya, dahan-dahan ko nga lang yan. At ipinaparamdam ko talaga sa kanya na hindi siya masasaktan sa mga nilalagay ko. Una ko nga nilagay sa face niya ay sunscreen, tapos nilagyan ko lang konti ng blush on and then etong face powder. Nung una nga ayaw ipahawak yung lips, buti na lang at napapayag ko at nalagyan ko siya ng lipstick. O diba, mukhang may isang batang hindi rin maganda ang gising. Ayaw, diba? After ko ang ma-make-upan si Ash, isinuot ko na tong uniform niya. Hindi pa kami nakakaalis nito pero tignan nyo naman at nag-aaway na tong dalawa. Natitrigger kasi yan si Ashley dito sa pailaw-ilaw ng laruan ng kapatid niya. Kaya sabi ko kay Bunso, ibigay niya na sa daddy niya yung aeroplano na yan at iuna ng isa kay sa sasakyan. Pagkatapos ko nga suotan si Ash ng sapatos, isinuot ko na rin tong bag niya. And then, nag-ayos lang kami ng gamit saglit at eto, paalis na kami. Diba? Aalis na tayo pero may nakakalimutan pa rin siya. O diba, kahit hindi maganda ang mood niyan napakaganda naman ang mukha. Fast forward, papunta na nga kami sa school ni Ash nito. Hindi talaga madalas maihatid si Ash na sasakyan ang gamit kasi motor ang palaging gamit nila ng daddy. Kaya ito, medyo nahirapan kami ngayon kasi parang ayaw niyang pumasok at gusto niyang gumala na lang. Inabot rin siguro kami ng 15 to 20 minutes na ganito, nagpipilitan para makababa siya ng sasakyan. Come on, watch the don't bite. Para ano? Fast forward, after nga ng iyakan, bago makapasok si Ate Ash, dinala muna namin si Bunso dito sa McDo para makapag-almusal. Bumili na rin kami nitong coffee and saglit na saglit lang kami kasi siyempre kailangan namin makabalik at 9 AM yung pictorial nila Ash. Habang nakaupo nga kami dito naglalaro to si Bunso. Hindi ko alam kung sinasadya niyang ipasok yung airplane niya dito sa loob ng playground. Sakit daw ng ulo niya niyan ha. Palingon-lingon nga ako dyan kasi kako baka magalit yung guard. And bigla nga nakita nito ni Kuya na may sinusungkit sila daddy sa loob. Kaya hayan at binuksan niya, sabi niya maglaro na din daw si Bunso. Bigla kong na-realize na ang galing ng diskarte ni Bunso ha. Talagang pinasok niya sa loob yung laruan niya para makapaglaro. Fast forward, eto nga at lumabas na sila Ashley sa classroom. At dito na nga nagsimula ang wala na namang katapusang pakiusapan. Nauna na nga to si Daddy sumuyo at makipag-usap kay Ash para pumasok na dun sa room. Tapos nung medyo napagod na si Daddy ako naman ang nakikiusap sa kanya. Kinakausap ko nga siya nito ng mahinahon at ine-explain na magsusuot lang siya ng toga at magpipicture sa loob ng room. Tinanong ko nga si teacher kung nakapasok na ba si Ash dun sa room ng pagpipictorialan. Sabi naman niya dun sila nag-take ng picture nung nagpapa-ID pa. Hindi na siguro ulit familiar ni Ash kaya ayaw na naman niyang pumasok. So ayan, hindi na nga talaga madaan si Ash sa pakiusap. Tapos na yung mga nauna sa kanya at siya na lang ang inaantay. Kaya ang ginawa ni Daddy binitbit na niya. After nga ng matinding pilitan at iyakan, Diyos ko sa wakas nakapasok na rin siya. Medyo kalmado na nga siya sa part na to. And kahit paano naman may mga nakuhang maayos-ayos na picture yung photographer. Sabi nga namin baka madaan naman sa edit para mas mapaganda yung picture niya. Mag-grocery pa ba? Yes, pagod ka na agad. Na agad. Kaya pa yan? Si Alin nakikipagsabayan pa doon kanina. Oo. Pwede pa mimilhin? Saan na lang tayo? Saan? Grocery na. Talisan Sayang, babe, wala nang nalaman yung tindahan ko. Konti lang naman. Tulad ng. Sayang na rin pati yung labas natin. Diyan lang naman ligalig si Ashley, doon. Init ang parking dyan.
O diba, wala na sa mood yung daddy niya na yan. Akala mo talaga to si Ashley, hindi nagligalig kanina. Buti na lang at nagkusang lambing-lambingin yung daddy niya at ayan, nawala ang toyo. Diba, ganyan lang naman tayo mga awesome parents. Yung kahit pagod na pagod ka or naiinis ka, konting lambing lang nila, ayan, wala na naman. Buti na lang at pumayag pang mag-grocery. Kasi konti na lang talaga yung laman ng munti kong tindahan. Pagka uwi nga namin, eto nagbihis na si Ash. Tapos nilagay na yung mga pinaghubaran niya dito sa basket. Tapos dinala ni daddy yung mga pinamili namin dito sa tindahan at inayos ko na. Eto nga rin pala yung mga paninda naming damit pang bata, mga dress yan. Kapag gusto nyong bumili, pwede nyo kaming hanapin sa Shopee at TikTok. Lagi nagla-live to si ate. Ilalagay ko na lang dito sa screen yung shop namin. Hanggang dito na lang muna ulit. Salamat sa inyong pagsama at panonood. God bless!